Narito ng PTV Balita ngayon. Inatasan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang iba't ibang government agencies at local government units na suportahan ang mga aktibidad para sa Elderly Filipino Week. Sa memorandum na inilabas ng Malacanang, binigyan diin ang pagpapatupad ng National Commission of Senior Citizens Act kung saan dapat isulong ng Estado ang mga programa at serbisyo para sa kapakanan ng mga senior citizen. Alinsunod din sa Proclamation 470, ipinagdiriwang kada unang linggo ng Oktubre ang Elderly Filipino Week upang pahalagahan ang kontribusyon ng mga senior citizen sa nation building at kapakanan ng bawat isa. Ang mga programa at aktibidad na may kinalaman dito ay popondohan mula sa available appropriations ng mga kinauukulang ahensya base sa pamantayan at itinakda ng batas. Sa ating weather update, lalo pang lumakas ang bagyong Jenny habang nasa lalawigan ng Batanes. Ang sentro ng bagyo ay namataan ng Pag-asa sa 360 kilometers silangan ng Basco, Batanes. Taglay nito ang lakas ng hangin na umabot sa 165 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugso ng hangin na umabot sa 205 kilometers per hour. Ito'y kumikilos ng pakanluran, hilagang kanluran sa bilis na 15 kilometers per hour. Dahil sa bagyong Jenny, nakataas ang signal number 2 sa Batanes. Signal number 1 naman sa Cagayan kasama ang Babuyan Islands, northern at eastern portions ng Isabela, Apayao, northern eastern portion ng Abra, northern portion ng Kalinga at Ilocos Norte. Samantala, pumanaw na sa Palawan 3rd District Representative Edward Hagedorn. Ayon sa Facebook page ng Edward Hagedorn Official, sumakabilang buhay ang kongresista ngayong araw sa edad na 76. Buwan ng Pebrero ay nakipaglaban si Hagedorn sa pancreatic cancer. Matagal din siyang naging alkalde ng Puerto Princesa City sa lalawigan ng Palawan. Nakikiramay po ang PTV sa iniwang pamilya ni Ginoong Hagedorn. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang update, i-follow nila kami sa Facebook at Twitter sa @PTVPH. Ako po si Audrey Goriseta. Magandang umaga.